Ma'am, baka pwede po makahingi ng sample ng PDS. Hi teachers! Kumusta? Kumusta? Okay, paalala lang po, yung nakalagay ko po dun sa pertinent papers, napansin ko lang na revised 2017 po yon. At ngayon po, meron na tayong revised 2025. At magkaroon na nga po tayo nitong part 2, paano po sagutan itong PDS. At ito nga po, dito na tayo sa C3. So, magkaroon muna tayo ng quick review, char. So, balikan lang natin ano yung mga nasagutan na natin. Personal information, dito sa C1, family background, and educational background. Then, dito naman sa C2, ang mga nasagutan na natin is your civil service eligibility and work experiences. Then, dito naman tayo sa C3, ano naman yung mga makikita natin at sasagutan? Yung voluntary work or involvement in civic non-government, people voluntary organization. So, madaling salita, yung mga kung saan nag-volunteer ng trabaho. So, ako wala naman. Yung mga voluntary organization mo. So, ako wala po ako dito. Pero ang gagawin niyo po dito, name and address ng organization niyo, kailan nag-start at kailan natapos, number of hours and position, or nature of work po. Then after that, learning and development or L&D intervention training programs attended. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na malaking tulong po at ito na nga po yung naka 10 points po ako at ang ginamit ko po yung dito pong CPDFT Training Center po. So una, ilagay nyo yung name nila, then kailan nag-start, hanggang saan natapos, then number of hours and type of LD nila, and then conducted or sponsored by. So ito po yung sample ko. Sa C3 ko, ito yon. So linagay ko po yung title, yung mga topic na pinag-aralan po namin doon sa CPDFT Training Center, then kailan nag-start at kailan natapos. So, ayan po. Meron pong date yon. And then, bawat isa, 80 hours na po sila. Isipin nyo po yon, imagine, alam nyo po ba, yung isang training lang nito, okay na po kasi 80 hours lang yung kailangan. Pero dahil CPDFT Training Center yan, syempre, binigay na po ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya po 240 hours. Pero kahit 80 lang, perfect na po yan. So, ito po, yung pong upskilling and reskilling, supervisory po siya. Yung emerging trends, supervisory po siya. And then yung advanced computer skills, technical po. So, kanino po or yung conducted o sponsored by, ilagay nyo po, CPDFT Training Center. So, yun, baba po tayo. After nun, dito naman tayo sa mga other information. So, ilagay nyo po dito yung special skills nyo. Ako, ito yung mga special skills ko. Yung totoo po ha. Ayan. So, ilagay nyo lang po dito. Dito tayo sa 2025 ulit. Special skills nyo and hobbies. Then, ano yung mga non-academic distinction ninyo? Halimbawa, yung sa mga volunteer ninyo, kayo yung best in ganon. Yung mga iba na hindi other information na kasi ito kasi special skills or hobbies ninyo. And then yung mga non-academic recognition ninyo, non-academic. Then ito, membership in association organization. Ito yung sinasabi ko na nilagay ko dito yung PAFTE. Kasi kapag kukuha kayo ng ticket, tama, pinapa-member na nila kayo sa PAFTE. Then after that, signature, then date. So again po, no, revised 2025 na po tayo. So sa C4 na po tayo. So, ano naman yung makikita natin dito sa C4? Are you related to ganyan, 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 ganyan? Yes or no lang po tayo. Yes or no. And then, if yes, give details po kayo. So, ako po, i-share ko po sa inyo yung ginawa ko po. Same lang naman kasi sila. So, punta tayo sa akong details dito. Dito, no pa rin. Ayan, no, no. Pero yan, have you ever been separated from the service? Ganyan, ganyan. So, yes, pero finish contract po ako, private. Ayan, then no, 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 no. So, depende naman po yan sa inyo, no? Basahin nyo na lang po yung tanong. And then, are you a member of any indigenous group? So, ito naman po yung mga references. Ilagay nyo lang po yung name, address po. Ayan, then telephone number nila. So, pwede naman pong tatlo, dalawa. Pero mas okay na tatlo. And then, yung photo nyo po. And dito po, ilalagay yung government-issued ID, license, date of place, and then dito po, date of accomplished, kailan nyo po natapos, then signature lang po tayo dito, then thumb mark, then passport size nyo po. So, ito yung pinaka-tinatanong nila, person administering oath.
So, depende sa sasabihin nila. Yung iba kasi nilalagay po yung AO, yung iba nilalagay yung, ah, PSDS o kaya yung principal or yung AO. Pero kung hindi niyo pa po alam, puwede niyo naman pong i-leave eto muna. Pero mas maganda po magkakaroon naman po kayo ng orientation, sasabihin naman po nila kung ano po yung ilalagay. And then 'wag pong kakalimutan lagi eto pong date na eto, napakahalaga po nito. Ayan, kung kailan niyo po ano, I think yung napanotaryo or natapos, kailan nila na-check. So ngayon naman pag-usapan natin, sabi ko nga sa inyo 2 page lang po ang PDS pero apat po siya na ano, tama? 2 paper lang po siya pero 4 pages siya. So kailangan si C1 and si C2 baligtaran po, si C3 and si C4 baligtaran po. So ako akala ko nun dati tig-iisang page sila pero hindi po. So eto po yung revised 2025. At yun lamang po. Thank you po. By the way, God bless po sa pag-aasikaso niyo ng papel. Gawa po kayo ng checklist para maging guided po kayo. At walang masamang magtanong sa mga may kilala, sa may mga experience na. Mas maganda po magtanong kayo dun sa mga taga diyan po sa inyo, yung may mga experience na, yung mga kakapasok lang, kaka-hire lang, ganun po. At yun lamang po. Thank you po.